Kumusta kayo? Welcome dito sa ating pagsusuri kung saan hihimayin natin ang isang topic na panigurado magpapabago ng pananaw nyo. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan o salvation. Alam nyo, para sa karamihan sa atin, pag narinig natin ang salitang ito, isang bagay lang agad ang pumapasok sa isip natin, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mas malawak, mas malalim, at mas nangyayari pala ito ngayon mismo kaysa sa nakasanayan natin? O, tara, simulan na nating himayin to. Pag-isipan niyo muna ito ng mabuti. Ang kaligtasan ba ay para lang talaga sa kabilang buhay? Aminin na natin madalas kapag sinabing kaligtasan, ang nai-imagine agad natin nakaupo tayo sa ulap, may tumutugtog ng alpa, at prente lang na naghihintay matapos ang oras natin dito sa mundo. At siyempre, yung pag-asa ng buhay na walang hanggan sobrang halagang bahagi na pananampalatayang Kristiyano. Hindi natin yan dinededma, pero alam niyo ba kung ano yung malaking panganib dito? Kapag dyan lang tayo tumigil, literal na nakakaligtaan natin kung ano ba yung mismong plano at gustong mangyari ng Diyos para sa atin ngayon dito mismo sa lupa. Kaya madalas, nakakulong tayo sa ideya na ang kaligtasan ay para lang makatakas sa parusa. Kumbaga, para siyang waiting game. Nagtitiis tayo rito habang naghihintay na makapasok sa langit. Pero alam nyo, kabaligtaran niya ng mismong ipinangaral ni Jesus. Ang totoo niyan, ito ay isang kasalukuyang pagtapanumbalik. Ibig sabihin ng nito, yung kaharian ng Diyos ay hindi isang malayong lugar na pupuntahan pa lang natin balang araw. Ito ay pumapasok, bumabasag at aktibong kumilos sa mga buhay natin ngayon din, ngayon na mismo. Para mas maintindihan natin yung bigat nito, pakinggan nyo itong mismong idineklara ni Jesus mula sa Gospel of Luke. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap, kalayaan para sa mga bihag, paningin para sa mga bulag, utang palayain ang mga inaapi. Pansinin nyo kung gaano kakongkreto at kapraktikal yung mga salita niya rito. Hindi ito mga matatayog na konsepto lang na pangkabilang buhay na hindi natin maabot, di ba? Ito ay mga direktang solusyon sa kung ano talaga yung kailangan ng mga tao ngayon. At ang nakakabilib talaga rito kung paano binabasag ni Kristo yung nakasanayan nating pag-iisip. Talagang tumutugon siya sa totoong buhay natin. Hinaharap niya yung totoong pagdurusa, totoong pagkabihag, totoong pagkasira at mga kabiguan natin. Napakalinaw na pinapakita nito na ang kaligtasan hindi lang isang lumulutang na ideya na hinihintay nating matamasa pagkamatay natin. Hinahawakan nito yung buhay natin, eksakto kung paano natin ito pinagdadaanan, nararanasan at inilalaban araw-araw. At direktang dadalhin tayo niyan sa napakagandang pahayag nito mula naman sa Gospel of John. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana. Tandaan nyo yung masaganang buhay na yan, hindi yan nakapostpone para sa araw na makarating tayo sa langit. At hindi rin yan simpleng material na yaman lang. Ito ay isang buhay na buo, may malalim na layunin at malaya sa bigat ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. At heto ang maganda, nagsisimula ang masaganang buhay na yan ngayon din. Mula sa sandaling binago tayo ng biyaya, ibalik ang ating dignidad at nakipagkasundo tayo sa kapwa natin. Kaya kung susumahin natin lahat ng ito, heto yung isang malaking pagbabago ng pananaw na kailangan nating gawin. Ang kaligtasan ay pagpapanumbalik. Oo, pagpapanumbalik. Hindi lang ito basta isang escape hatch para takasan natin itong magulong mundo natin. Sa halip, isa talaga itong aktibong proyekto ng pag-aayos. Inaayos at kinukumpuni ng Diyos kung ano man yung nasira sa loob natin at sa mismong paligid natin habang nandito pa tayo. Isa siyang proseso ng patuloy na pagbuo. Paano ba ito nagkakaroon ng hugis sa pang-araw-araw na buhay natin? Well, iniligtas tayo ng Diyos ngayon din. Mula sa puot, papunta sa pag-ibig. Mula sa kasakiman, papunta sa pagmamalasakit. Mula sa pagmamalaki, papunta sa tunay na kababaang loob. Mula sa kawalan ng katarungan, papunta sa katuwiran. Mula sa malamig na kalungkutan ng pag-iisa, papunta sa isang mainit at bukas na komunidad. At higit sa lahat, mula sa isang patay at hungkag na relihiyon, patungo sa isang buhay na pananampalataya. Ganyan kasigla ang patuloy na pag-aayos ng Diyos sa atin. At hindi na natin kailangang hulaan pa kung paano ito ginagawa, kasi makikita natin mismong ginawa ito ni Jesus nung nandito siya sa lupa. Sa ministeryo niya, pinagaling niya ang mga may sakit, malugod niyang tinanggap yung mga itinakwil ng lipunan, ipinagtanggol niya yung mga inaapi, pinakain ng nagugutom, at ibinalik yung halaga ng mga taong isinantabi na. May napakahalagang point tayo rito.
Yung mga pisikal at practical na aksyong ito, hindi ito panggulo o distractions lang sa tunay na gawaing espiritual ng kaligtasan. Hindi. Ang mga ito ay ang mismong pagpapahayag ng kaligtasan. Ngayon, kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita nating hindi pala bago itong pananaw na ito. Mula pa man noon, ang kaligtasan ay palaging mayroong dimensyon ng pag-aayos sa komunidad. Tingnan nyo, nung panahon ni Exodus, nakita natin ang kaligtasan bilang paglaya mula sa pang-aapi ng Ehipto. Sa panahon ng mga propeta, inilarawan ito bilang katarungan at pagpapanumbalik ng tama. Tapos sa panahon ni Jesus, puno ito ng awa, pagkakasundo at habag. At pagdating sa unang simbahan, idiniin nila, lalo na sa Matthew 25, na ang paglilingkod sa nagugutom at nagdudurusa ay isang direktang utos. So ito talaga yung original na blueprint sa Biblia. Pero madalas, 'di ba, parang pakiramdam natin napipilitan tayong mamili sa dalawang ito. Yung paghahanda ba ng mga kaluluwa para sa walang hanggan, laban sa pakikibahagi sa gawaing pagpapagaling ng Diyos dito sa mundo ngayon. Dito natin kailangang i-adjust ang pananaw natin. Hindi kailangang magtunggali ng dalawang ito. Wala tayo sa situation na kailangan nating pumili ng isa at iwanan yung isa. Ang kailangan natin ay pananaw na pwedeng pareho at sabay. Ibig sabihin, hinahanda natin ang mga kaluluwa natin para sa eternity at kasabay nun, buong puso tayong nakikilahok sa pag-ayos nitong mundo natin ngayon. Ano naman ang practical na ebidensya niyan sa personal na buhay mo? Simple lang. Kung tunay kang ligtas at binabago ka ng biyaya ng Diyos, naturally, magiging mas mapagmahal ka. Magiging mas makatarungan ka sa pakikitungo sa iba. Mas mapagmalasakit sa mga nangangailangan. Mas totoo sa mga salita mo at araw-araw mas lalo kang nagiging kamukha ni Kristo. Ito yung nagsisilbing buhay na ebidensya na ang kaharian ng Diyos ay naguugat at pumapasok na dyan mismo sa sariling buhay mo. Kaya heto, pag-isipan niyo itong mabuti. Tanungin natin yung sarili natin, ano nga ba ang halaga ng pag-angkin natin na may kaligtasan tayo para sa susunod na buhay kung sa buhay namang ito manhid o wala tayong pakilalam sa mga pagdurusan ng kapwa natin? Gusto kong hayaan niyo munang mag-sink in yung tanong na yan. Kasi pinapakita nito ng napakalinaw kung gaano kadelikado yung pananampalatayang puro salita pero walang konkretong aksyong sa kasalukuyan. At syempre, ang pinakasentro ng ating paniniwala, ang krus at ang muling pagkabuhay ay buong tapang na nagpapakita ng parehong katotohanan. Pinapaliwanag sa atin na ang krus ay hindi lang basta nakasabit na simbolo. Ito ay ang mismong pagpasok ng Diyos sa pinakamalalim nating pagdurusa, pighati at sakit. Hinarap niya ang pinakamasahol na maibabato ng mundo. At yung muling pagkabuhay, isa yang matapang na deklarasyon na ang pagkasira, kalungkutan, pangaapi at maging ang mismong kamatayan ay hindi magkakaroon ng huling salita. At dito nagkakaroon ng napakagandang hugis ang lahat ng pinag-uusapan natin. Kahit na patuloy tayong nag-aabang at umaasa na makita ang buong kalwalhatian ng kaharian ng Diyos sa kabilang buhay, tandaan niyo ito, ang kaharian iyon ay active na nagsisimulan na ngayon. Nagsisimula yan sa bawat sandaling natatalo ng pag-ibig ang puot. Nagsisimula yan kapag nalalampasan ng katotohanan ang nakakaparalisang takot. Kapag buong tampak na nilalabanan ng katarungan ang pang-aapi at kapag ginagamit ang biyaya ng Diyos para ibalik ang halaga at dignidad ng bawat isa. Kaya, bago tayo magtapos sa ating pagsusuri ngayon, gusto kong talagang isapuso ninyo ang napakahalagang kaisipang ito. Tandaan ninyo, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito rin ay tungkol sa Diyos na nagdadala ng tunay na buhay bago pa man ang kamatayan. Grabe, di ba? Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paghimay ngayon. Hanggang sa muli.